Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos na magkalat at gumawa ng 7 points on 3 of 15 shooting sa field noong Game 1. Sa Game 2 ay nagtala si Jalen Green ng 38 points, 4 rebounds, 6 assists, and 3 steals on 52% shooting sa field, including ang 8 3-pointers. Siya nga ang youngest player to score 35 plus points sa playoffs sa history ng Houston Rockets franchise. Well, may rason nga kung bakit number 2 pick si Jalen Green, at ito ay dahil sa potensyal niya na maging ganito. He is dubbed as the next Kobe Bryant noon, at andun ang talent sa kanya na magawa ito hanggang ngayon. Ganun pa man, ang sakit nga ni Jalen Green ay ang consistency. May dahilan din nga kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa din siya all-star, at yan ay dahil hindi pa siya ganun ka-consistent. Minsan ay gagawa siya ng 30 points, masusundan niya ng 9 points, masusundan ng 15 points at 27 points. Ito nga ang nagsiseparate sa mga all-time great players at sa good players. Sa paggawa ng puntos, si Lou Williams, Jamal Crawford at J.R. Smith, lahat nga ito may kakayahan na gumawa ng 30 points per game. At ganun din nga sila Kobe Bryant, Carmelo Anthony at Kevin Durant. Ang pinagkaiba at nagsiseparate sa kanila ay ang consistency na gawin ito sa bawat game. Sa ngayon nga ay hindi mo alam kung ano ba makukuha mo kay Jalen Green. Minsan ay nagmumukha siyang makabagong version ni Kobe Bryant, at minsan naman ay nagmumukha siyang J.R. Smith. Kung magagawa niyang maging consistent kasama ang pag-develop ni Sengun at ang two-way players sa sila Jabari Smith Jr., Amen Thompson at Tari Eason, ang 5-man lineup na ito ay magiging tinik sa Western Conference sa mga susunod na taon. Subalit kung mananatiling weather ang kanyang performance, ay posibleng masama lang siya sa Kevin Durant o Giannis Antetokounmpo trade kung ipersuman nga ito ng Houston Rockets sa off-season. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na noong Game 2 ng series ng Los Angeles Clippers at ang Denver Nuggets ay nagtamo ng shoulder injury si Michael Porter Jr. Isang injury na kung nasa regular season pa lang tayo ay out siya ng at least 5 games. Ganun pa man, dahil playoffs na nga ito ay pinilit niya na maglaro sa Game 3 kung saan tinambakan nga sila ng Clippers ng 34 points at nagtala lamang siya ng 7 points on 2 of 9 shooting sa field and 1 of 6 shooting naman sa 3-point line. Sa post-game interview ay sinabi niya na nahihirapan siyang iangat ang kanyang balikat at posibleng kailanganin niyang ipagpahinga ang Game 4. Malaking kawalan nga ito para sa Denver Nuggets. Nagtala siya ng 15 points and 15 rebounds noong Game 2 bago siya tamaan ng injury. Kung hindi nga nakagawa ng impresibong comeback ang Denver Nuggets noong Game 1, this could have easily been a 3-0 series in favor of the 5th seed Los Angeles Clippers. At ngayon, patungo sa isang must-win Game 4 ay posibleng out pa nga si Michael Porter Jr. na malaking dahilan sa success nila this past few seasons. Sa palagay nyo ba ay malalagay ang Denver Nuggets sa 3-1 deficit patapos ang Game 4?